Magandang gabi po sa bawat isa po. Ito po ay pangalawang gabi po ng ating pakikiramay po sa pamilya po ni Pastor Diasis po. At muli po, kagaya po ng napakaganda pong naman ang puso ni Sir Diasis o ni Pastor Diasis ay patuloy na pagbabahagi po ng banal na salita po ng Panginoong Diyos. Sa amin po mga mananampalataya, ang kamatayan po ay katagumpayan. Hindi po ito kanubutan, kundi ito po ay kagalakan sapagkat mamimili na po ang Panginoong Diyos po sa aming buhay. Kaya tayo po lahat ay tumayo po at muli ay sasambahin natin ang Panginoong Diyos. Sabi nga po, sa may pagsubok o wala, purihin po ang Panginoong Diyos sa ating buhay sapagkat palagi po ang Diyos ay mabuti. Amen po. Tayo po ay tumayo at sambahin natin ang Diyos ng pagsambang awitin sa pamumuno po ng ating Josephine. At pangunahan po tayo sa panalangin ng ating pong mahal na Pastor Volante po sa Panginoon sa naman. At sa aming patuloy, ikaw po patuloy din na mag-bless sa speaker, Panginoon. Ikaw po maglagay ng matang mensahe na ipapalakas, Panginoon,
Puri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapurihan ka ng amin. Sinasamba ang pangalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapurihan ka ng amin. Sinasamba ang pangalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapurihan ka ng amin. Sinasamba ang pangalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. O Hallelujah. Panginoon Diyos, alam namin na narito ka at meron kang gagawin, O Diyos, sa puso na lahat na makakarinig ng iyong banal na salita. Ito ay aming inaasahan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po nakakaupo po. Hallelujah. At ngayon naman po, huwag po tayo masyadong malungkot. Ano po, dahil ako po ay naniniwala na pag malungkot po tayo, na nakikita ni Sir Diasis, nalulungkot po siya. Kaya dapat po maging masaya po tayo. Sapagkat hindi po masama ang kinalalagyan ni Pastor Diasis ngayon. Amen po. Siya po ay nasa mabuting kalagayan. Hallelujah. At kaya naman po ay pakinggan naman po natin ang ilang mga testimony regarding po sa kabutihan ng kalooban po ni Pastor Diasis. Sapagkat ang bawat isa po rito ay meron pong itinago na ginto sa puso nila na hindi malilimutan kung gaano po naging mabuti si Pastor Diasis. Sige po, pangunahan ko na po sa tawagin. Isang po sa kanyang matalik na kaibigan, ano po. Sa kanila pong edad, sabi nga po, ang tunay na kaibigan napakahirap mahanap sa mundo. Totoo po ba yun? Pero ito po, dalawang ito, hindi po naging huli ang lahat. Dahil nasumpungan po nila yung
yung pagiging isang tunay na magkaibigan. Tinatawagan ko na po si Nanay Medina para po sa kanyang mga patotoo. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Ayan. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Hindi po sa ating pong Panginoon. Ako po ay magpapatuturo bilang kaibigan po ni Pastor de Asis. Bagamat siya po ay pastor na, ay nanatili po ang aking tawag sa kanya na Sir. Kaya Sir, okay, laki. Ano po, ang aming pong pagiging BFM at saka po spiritual partner and associate pastor po niya ako sa Dikaloyungan. So yun po yung aming relationship na ang aming pong relationship ay mayroon pong third party. Kung bakit sa loob po ng more or less 13 years ay nanatili po kami magkaibigan, spiritual partner and associate pastor. So mayroon po kayong aral na makukuha sa aming pong relationship. Ang third party pong tinutukoy ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil kung hindi po nakakita sa amin ang Diyos, sa amin pong pagkakaibigan, tiyak siguro mga 1 taon, 2 taon, manana. Pero palibasay ang nakugnay po sa amin na yung Diyos, yung pong pag-ibig ng Diyos, na pagka nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, hindi po ito naging dahilan para mawasak po yung aming friendship. At minsan po, saksi po ang mga taga-Dikaloyungan, nagkaroon po kami ng galit na galit po siya sa akin. Talagang hindi na, ayaw na po niya ako usapin, saksi yung mga taga-Dikaloyungan. Ngayon po, hindi po ako nawala ng pag-asa. At tingnan po ninyo yung kanyang ngiti. Napakatamis na ngiti. Napangiti ko po siya ng ganyan katamis na ngiti. Akala ko talagang hindi na, wala na. Pero sa palipasay nga po, hindi po ako nawala ng pag-asa. Napangiti ko siya ng kung ano yung ngiti niya. Kaya yung ngiti niya, hindi ko po malilibot. So, kaya, ang friendship po namin ay nagsimula sa Angel Gate. Naging principal po siya doon, ako naman po ay teacher niya. At kung minsan, nagpupunta siya sa akin, nagtatanong ng tungkol sa Diyos. Sinisiran ko po siya. At pagka umaga, meron kaming devotion. Hindi po, ito po siguro yung nagtanong na nag-strap po sa kanyang isipan. Sabi niya, nagsisiyar po ako ng kaligtasan. At ang sabi ko, hindi ako magsisiyar ng kaligtasan kung hindi ko tiyak na ako ay ligtas. Sabi niya, pwede magtanong. Pwede po, sabi ko. Paano mo natiyak na ikaw ay ligtas? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ang banal na espiritu na nakatira sa akin, siya ang nagpapatotoo na ako ay ligtas. Hindi na po si umimik. Dahil kung hindi niya tanggap yun, dahil kung baga may nakikita po siyang hindi mabuti sa akin, sasabihin niya, ikaw nga ay good teacher ka nga ganyan. Pero wala po siya umimik. Siguro, kaya po, hindi na siya umimik. Wala naman siya maing patong hindi ko magandang pag-ugali. So, yun po kaya 2018 po, siya ay pumunta, sinundan po niya ako sa inyo sa Above All Jesus. Doon po sa church na aking bibilangan. At pagpasok po siya ng pinto, sobra po yung kagalakan ko na halos po yakapin ko siya, kaya lang hindi nga pwede dahil kami opposite sex. Pinigil ko sa sobra pong katuwaan. At simula po noon, 2018, magkatabi po kami sa upuan dahil siya naman, ako na naman yung kilala niya. So hanggang sa huling pagsamba niya sa AAJ, ako pa rin ang kanyang kapatid. Hindi po kami naghiwalay. At sa amin pong marami po kaming pagtatalo dahil siya po ay matalino talaga. Talaga siya matalino. Kasi yata
katitindi at ako pumwede. Ako naman po ay sa salita ng Panginoon. Kaya medyo nagbabanggaan po. Pagka ganun na, nagbabanggaan, kaya ko naman po siyang pagayan hanggang sa hindi po ako nagsawa sa kanyang sa kanya pong ganun na katalinuhan na umiiral sa kanya. Hindi po ako wala na pag-asa. Hanggang sa pagka kami po hindi nagkakaanuhan, lalo lamang kami naging malapit sa isa't isa. Hanggang dumating po yung panahon na siya po ay dinala sa ospital. Noong pong namin, close po yung relationship namin bilang magkaibigan, ay dinala po sa ospital December 21. Doon na po ng birthday, doon na po ng Pasko. Hanggang ang sakit po niya in and off. Palibasa ibigin po, napupunta po ako ng Dicaloyman, may Bible study Sabado, linggo naman ay sa day service. Pag siya po ay may sakit, sinusubuan ko po siya. At last nga nung Sunday, sinusubuan ko po siya ng tutupot sinta. Sabi pa niya, hatiin mo naman at baka ako mabulunan. Sabi ko, yun po, nung sa hospital po, hindi po ako nahiya. Kung tutuusin, nahiya po ako na mag-alaga. Isang linggo po iyon, si Jason po umaga, si Alan gabi, ako naman sa hapon. Aalis ako ng alas 5. Inaalagaan ko po siya. Yung pong pag-aalaga ko ay hindi basta alaga. Karaniwan po sa akin, nag-aalaga ay nag-aalaga lang. Pero yung pong inaalagaan ko siya, ipinapadama ko po yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Yung pong pag-aalaga na kung saan maranaman niya yung pagmamahal. Dahil ang isang may sakit, talaga kinakailangan ipadama mo yung pagmamahal. At doon po niya nadaba kung gaano yung pagmamahal ng Diyos at yun rin po ang pagmamahal ko sa Kanya bilang kaibigan. Talaga pong grabe po yung aking alam ko po na sa huling sandali niya ay napasaya ko po siya. Talagang damang-dama ko po napasaya ko po siya sa kanyang at pag po siya ay nung pong linggo nga tumawag siya, naroon na po ako sa simbahan. Punta ka dito. Bakit? Sabi ko, basta pumunta ka. May power po yung kanyang salita. Nagpaalam po ako kay Pastor Cano at sugod ako sa Dicaloyman. At nagdili na po ng nagdili tungkol po sa kanyang pangatayan. Ayaw ko pong entertain. Pero hindi po mapigil yung kanyang pagpipilin, ganyan-ganyan na pag namatay ako, ganyan po ang kanyang sinabi. Ngayon po ay hindi ko lang po binigyan ng pagpapalagay. Yun pala, talaga po palang siya po ay mawawala na. At kaya kagaya nga po ng ang aral na makukuha ninyo dito sa akin po patutuo sa aming pong relationship bilang magkaibigan, tutuusin hindi po babae at lalaki, hindi magkakaroon ng ganun pong relationship, pagkaibigan. Pero ibang klase po yung aming pong pagkakaibigan. At yung pong yung pong mga anak ko, tanggap po nila ang aming po pagkakaibigan. Tanggap po nila, hindi po sila nag-iisip ng masama. At ganun din po si Rosel at saka po si Jason, ganun din po. Hindi sila nag-iisip na masama sa aming pagiging magkaibigan. At yung mga anak ko po araw-araw tumatawag sa akin, sabi ko, kumusta na yung iyong BFF? At nung po mag-alaga ako ng isang linggo sa kanya, kung tutuusin, sasawayin po ako. Pero at dahil ako ay senior na, pero hindi po ako sinaway ng mga anak ko. Naunawaan po nila yung aming pong closeness bilang pong magkaibigan. At yun po at sa huli pong ang last po namin pagkikita ay yung pong linggo na sabi ko nga sa May 11 at malapit na po akong umalis ay sa May 11 sabi ko magpapaalaman kaming dalawa. Ay pero hindi na po kami nakapagpaalaman dahil nga wala na po siya.
Pero nung pong Friday na gabi, nag-text po siya at nagsabi, tuwa-tuwa ako, sabi niya, nininig ng Diyos yung among dalangin sa aking apo na si Princess, kumasa sa pagka-electrical engineering. So, yun po ang isa pag-request ko sa Lord, matapos yung chapel sa Ligaloliman. At isa po accomplishment niya sa Ligaloliman, nagpapatayo po siya ng chapel kahit po maliit lang. Pero nakita ko po na sa loob po ng 3 taon na inordain siyang pastor, nakita ko po talaga yung kanyang pagbabago. At sa katotohanan po ay hindi ko po tinignan ang kanyang pinapatutuo masamang karanasan niya, masamang pagkatao niya nung araw. Pinatutuo ko, hindi po siya na, hindi ko po tinignan yun. At kung wala po akong nakita ang maganda niyang pag-ugali, hindi ko po siya magiging kaibigan. Marami po akong nakita ang mabubuti niyang pag-ugali, magandang katangian, doon po ako tumingin. Parang yung bond paper na mayroong maitim, kung titignan natin yung maitim, ay hindi maganda ang magiging outcome. Ang tinignan ko po yung napakabuti namin buti. Marami po siyang napakagandang pag-ugali at mabuting katangian na kung saan po ma-appreciate po natin ang ganito. Kumbaga minsan tinanong ko nga, para sa akin sabi ko parang ang diamond na hindi dapat mawala bilang isang kaibigan, bilang spiritual partner at bilang associate pastor po. So kaya yun po, buti na lang, hindi ako napatiyak, maganda naman ako ngayon. O sige po. At magandang gabi po sa ating po lahat. Salamat po, Nanay Rita. Iba po, isang pinagpala po na makatagpo po talaga ng isang tunay na kaibigan. Talaga naman po, si Sir po talaga napakabait na tao po. Sobrang bait po. Tinatawagan ko po yung isa po niyang apo. Pangalan ng Jessie Nida Pogi. Sino mo na? Dito mo sa malaki kagabi. Para marigyan naman po natin kung gaano ka-sweet si Lolo, si Ate. Kasi po, huli na itong kwento na maririnig namin. I-share niyo naman po sa amin para kung may sa ganun nagdagdagan po yung mga memories sa aming puso na talaga po hindi lang naging mabuti sister sa amin. Ano po? Minsan po pinag-usapan natin, minamaritis natin yung kamaringan ng iba, diba po? Sa pagkakataong ito ay maging blessing po sa bawat isa kung gaano po naging mabuting tao po si Daddy, si Lolo, si Pastor, si Sir. Ano po? Sige po, habang naghihintay po, naghihintay na po. Ako po, nais ko rin pong magbahagi, nais ko pong ibahagi kung gaano po napakabait na Pastor Diasis po sa church. Ano po? Si Pastor Diasis po dumating po sa church na wala po siyang binitbit na naman diploma o titulo. Na para pagdating malaki siya sa church. Wala po. Ano po? At isa po sa nakaka-bless po sa kanya, nung isang taon pa lang po siya na ordain po, ginamon po siya ni Pastor at po kinausap. Na siya po ang ginawang testimony dito po sa crusade po natin sa Liquid. Nasabi niya sa akin, napakahirap para sa akin, ako pa natindi ni Pastor na magpapatoo. Parang ilalanda ko yung sarili ko. Sana kayo sa akin. Sabi ko, Sir, pagkakataon mo na yan, para patunayan mo sa Panginoon Diyos, na talaga po, mahal mo siya, tinanggap mo siya. Alam niyo ba, nagpatataw siya sa Dikimdi, napaka-attentive po, pinakinggan po yung mga testimony niya. Hindi niya po ikinahiya yung kanyang nakaraan. Talaga pong nakita doon yung kapangyarihan ng Panginoon, yung totoong pagtanggap niya sa panglalagaro ng nababaan. Sana nakita ng mga taong makamusker doon. Sana nakita ng mga taong yung pagbabalik loob ng Sargasis. Binigyan sana ng pagkakataon ng mga mapamusgang tao yung pagbabago na tinanggap ni Sargasis sa Panginoon. Sana narinig ng mga tao yun. At nung pagdating niya po doon sa ano po, sa
church po, damang-dama ko sa puso ko. Sabik siya sa pagmamahal ng anak at ako. Nagugulat na lang po ako isang araw kakapag sa bahay. Wala po kami connection ni Sir Liban sa pagiging kapatid sa pananampalataya. Kakapag sa bahay, may something na dala sa mga anak ko. Pastora, para po ito kay Rainbow, kasi po naalala niya. Hindi na po ako ang anak ko, pero kung ito rin ang anak ko. Lumisa po sa COVID, kumatok yan. Ano po, Pastora, sabi niya ganoon, para sa iba, small things, pero para sa akin, big things. Pastora, nagdala po siya ng face mask. Alam mo, Pastora, para sa iyo to. Sabi ko, sabik siya. Ini-express niya sa akin yung pagmamahal niya bilang isang ama. Tapos po, noong December po, nagulat ako, pinatawag ako, nirequest ako kay nanay. Baka pwede daw ako daw gamitin ni Lord na mag-message. Alam niyo po, kahit hirap na hirap siya, meron siyang something na ibinigay sa akin na sabi ko, itong taong to, kung alam lang nila, yung pagbabago na nangyari sa taong ito, mamahalin nila ito at bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kung nagbukas na ng puso, may mga nagsarap puso, at binuksan muli, ang sarap niyang magmahal. Ang sarap niyang magmahal. Kaya po pagdating po sa church, lagi ang sinasabi itong pamilya ko. Masaya siya sa church kahit po halos kinakalagyan niya yung malas niyang paa. Gusto niya kami makita, gusto niya magsimba. Totoo po yun. Sa Tigalayuan po, kahit hirap na siya, kahit may oxygen na siya, tumatayo siya para harapin kami. Kasi nalaman niya yung pamilya. Kaya sabi ko, hindi ko malilimutan ang Pastor de Asis sa ating buhay. Dahil ako po walang tatay. Mga minamahal. Kung buhay pa ang mga tatay niyo, maraming naghahangat na magkaroon ng ama. Pagkakataon niyo nang ipadama sa kanila. Hindi po sa ganitong pagkakataon. Kundi sa pagkakataon na binibigyan tayo ng Panginoon na express natin pag-ibig natin sa kanila. Lahat po ang PNJ, mahal po namin sa Sir Dihasis. Bilang tatay, bilang pastor, bilang kaibigan. Amen po. Panapakan po natin ang Panginoon Diyos. At hindi naman po, pakinggan naman po natin yung ako. Nahihiyain talagang gano'n pagkapogi at maganda mahiyain. Sige po, tawagin ko lang po yung mga ako ng Pastor Dihasis. May lang kayo dito ang tawa ko. Magandang gabi po. Pag mga ganitong speech ko kasi si Lolo ko tagagawa, kaya hindi ko ako sanay salita. Ngayon po kasi kaya asensya na po hindi ko sasabihin. Pero mga bata pa lang po, mahilig narinig ko yung sinasabi ay tumutulong po sa mga tao. Kaya kapag narinig ko hindi naman po hindi ko po pinakawala kasi kayo po makakain namin yung definition ko ano ba yung pagkatao nila. Kilala ko kasi siya ba yung umaandar sa school, sa school, siya ba yung nagsasabi sa akin na may time kasi kasi siya ba talaga. Hindi ko yung isasabi na na-appreciate ko sa akin na hindi ko makakalimutan ako. Si Lala rin po,
na siya rin po yung nagsasabi ko kung may problema tayo. Nakaramdam naman po ako ng kayo sa iyong family. Pero kung kayo sa kanya po nakabalik, nakakaroon na kasi kanya ano po na nakabigay po sila basta pag alam ko gusto ko yun pakapagsabi ko sa tapos kung nasa babi ako pinakamusta niya ako gusto ka na nag-miss kita kaya nag-uwi tapos pagka-miss ko sasabihin gusto na ako na parang nararamdaman ko po na kaya sabi ko pag nakapagtapos ko sa anak ko pag-aaral makabawi na naman siya pero makakagawita na naman sa pero sa ako yung pinagsasalitahin yung ay pasensya na po hindi na yung dalawa ko na sabi ko napasalamat ko sa yun kasi lalo ko kasi every time na po na may chance na mag-give sila napaka-grateful po kasi nararamdaman din po care at love kasi kasama so tapos yun na po so napaka-support lalo na po pag-aaral namin sa karamusahin mas ito sila lang may hirapan ako sa mga assignments parang siya rin po may stress kasi hindi ko kaya kailangan malahan ko hindi ko na yung assignment ko hirap yung assignment yung pang-college kaya po lang po high school masasabi lang po na kay thank you mahal ka pala Salamat po mga ako. At ngayon naman po, dadako na po tayo ngayon sa pinakamahalaga sa lahat. Ano po? Ito po ay ang mensahe mula po sa Panginoon. Kami po ay wala pong itinataas na anumang sekta o denominasyon o relihiyon. Ano po? Ito po ay purong salita lamang po ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon. Ano po? Na nais po ng Panginoon Diyos, siya po ang ating kilalahanin na bilang Panginoon ng ating pong buhay. Ano po? I-set aside muna po natin ang ating pong mga relihiyon. Pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Pastor Sam Serdeña po. Palakpakan po natin ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo po lahat. On behalf of San Lusugan Church ay pinapagawa po namin ang aming pong kikiramay sa Naulila, mga Naulila, po, pamilyang di Asis. Last night na po ba kayo? Bukas. Kasi kala ko po, kasi tribute na po, kala ko last night na po kayo. Bukas ako pala.
Sir Jason pala, anak ni Sir Diasis. Tagal naman namin magkasama. Siya po pala yung panganay na anak. So, kumisa kahit na tayo may Kristiyano na, pero hindi pa rin talaga natin maiwasan na umiyak, malungkot. Tama po ba? No? Ako, sinasabi ko rin, pag ako'y namatay, huwag kayong malungkot. No? Magsaya kayo, mag-rejoice kayo, ito po ay kinuha ng Panginoon. Pero talaga, pagmahal mo kasi ang umuwi na kayo, talaga, hindi mo natin maiwasan. Ano po? Na malungkot, umiyak. Ano niyo po? Kung bakit? Ang ibig sabihin po niya, tayo po'y normal. Amen? No? Ibig sabihin, tao po tayo. Kung nakakaramdam tayo ng pagkalungkot, no? Lalo na po sa ganitong sitwasyon. Isa po sa pinakamahirap siguro na pwede mangyari po sa buhay ng tao ay yung mawalan po siya ng mahal po sa buhay. Kasi nakasama po ng mahabang panahon, no? Ilan na lang po ba Sir Beasis? 77. So siya po ay lumampas na po ng pito doon sa age limit. 70 ang lifespan. 80 kung malakas pa. At kung sobrang blessed po, mga 120. No? Pwede. Kasi ang buhay ng tao po, sabi ng Bible, hindi na po lalampas ng 120. No? Si Moses na po yung panghuli po. So, nalungkot. No? Iba po mga mahal sa buhay, ay lumulunga, umiiyak. Normal po yan. Pero niyo po pagka-Kristiyano ka, pag ikaw po yung mananampalataya, and alam natin, si Sir Diasis po talagang sa huling sandali ng kanyang buhay ay pinaglaban po niya ang kanyang pong pananampalataya. No? Nakita natin kung paano talaga binago po ng Diyos sa kanyang buhay. Ako po may mga narinig na rin po ng mga kwento sa buhay po niya kung siya po ay hindi pa mananampalataya. No? Pero nakita ko po nung siya nakakilala po sa Panginoon ay talagang binago po rin Diyos sa kanyang buhay. No? At nakakatuwa nga po, nagpapagturo po siya, nangangarap po ng salita po ng Panginoon. At ginamit po siya ng Diyos. In fact, nagpastor pa ako, no? Siya po ay nagpastor pa under the Above Jesus Church. Pero silang outreach po sa Kaluman. At siya po nagpastor po doon. Alam ko po yan kasi kasama nga po namin sa PNM. So kayo po gabi, mga kapatid, ako po ay magtuturo po. Actually sa Bible po ay meron po tatlong klase ng kamatayan. Hindi na po isang klase, no? Meron po tatlong klase ng kamatayan sa Bible. At dyan po yung aking babahagi po ngayon po gabi. Iba po ay ngayon po narin dito. Bakit tatlong klase pa ng kamatayan sa Bible? Opo, no? Unang kamatayan po ay tinatawag na physical death. No? Ito nga po yun. Nangyari po kay Sir Diasis. First name Sir Diasis. Francisco, no? Sir Francis. Ayaw pa lang po kung ano po malayo po niya. Baka Cisco po siguro. Rani. Parang artistahin talaga. Ayan, tignan niyo po yung mukha ko. Talaga. May kabukhang artist eh. Para sinabi mo, abutin din ako 77 ha. Ayan. Mukhang tinitin mo ako ulit. Parang hindi pa si Jesso ni Alarco po ang kamukha. Artista, ano po? Yan. Alam po siguro nung kabataan po niya. Talaga, gwapo po. Pero hindi po mga kapatid, no? Wala po sinabi yung Bible. Gwapo pa man, o ano man ang itsura mo, okay? Hindi ka mamamatay, no? So, ano kanya ng itsura po ng tao? Talaga darating po yung mamatayan po sa atin. Bakit po? Sabi ng Hebrews chapter 5, verse 27, ay itinagda po sa atin. Itinagda sa atin ang kamatayan. Lahat tayo, wala po exempted dito. Ako nga, madalas po ako nagbibiro eh. Siguro, ilang beses na narinig dito sa akin. Sabi ko nga po, ang haba ng buhay ng tao na nakadepende sa height. Alam niyo po, may kaya buhay ko. Tama po, so? Lalo nakikita si Pastor Rick, mahaba buhay niya. Si matangkad eh. So, may kaya buhay namin. Ano bro, may kaya buhay natin. Mga cute na katulad ko po dito. Pero kung ang haba naman ang buhay ng tao na nakadepende sa mukha, ay naku po. Ayan. Mahaba-haba po buhay ko. At hindi pa buhay ng marami sa inyo. Kaso na wala ako dun eh. No?
Wala po doon. Itinagda po sa buhay natin ang kamatayan. So, hindi po ito kayang pagtaguan. Siguro, saan po ba namatay si Sabiasis? Saan po? Sa hospital. Sa Benguir. PJG. Siguro, kung nararamdaman ni Sabiasis sa mga panahon na yun, na mamamatay siya po sa PJG, ilipat niyo muna ako ng Good Samaritan. Ha? Kasi nararamdaman ko, mamamatay ako dito sa PJG. Pero hindi po yan. No? Hindi po. Ang kamatayan po ay hindi po pwedeng takasan, hindi po pwedeng pagtaguan, no po, whether you like it or not, mamamatay ka talaga. No? Kaso nga lang, no po, ay sa panahon itinakda ng Diyos. No? Kaya sa buhay talaga ni Sir, ay akan doon talaga, no po, ito po yung itinakda ng Diyos na buhay po niya sa mundo ito. No? Kasi kung sasabihin ko siguro na kung mayaman lang kami, di pa ako namatay. Eh sana wala na akong mayaman na namatay. Kung may, di ba ganun po yung sentimiento ko na marami eh. Kung may pera lang, may sana kami. Pakita po namin sa sentro hospital. Doon namatay siya po eh. Doon namatay si Rudy Fernandez eh. Di ba? Sentro hospital. May pera po yun. Oh. Si Cory Aquino po. Napakayaman. Presidente natin. Namatay din po siya. Si Rudy Fernandez. O, sino pa? Ipapulo si Noy. No? Marami po. Si Fernando po Jr. Diba? O, namatay. Kaya kami biruan ng araw. Sabi nila, si Fernando, di ba siya yung dating, di ba? Patay na si dating. Eh, sumunod po si Daboy. Si Rudy Fernandez. Kaya susunod, sabi niya, patay na si dating. Wala na rin si Daboy. Susunod na si Dabu. Eh, gagawin po, si Dagol po, buhay pa eh. Diba? Buhay pa si Dagol. Buhay pa po ba si Dagol? O, buhay pa. O, yun ang biro ng araw, sabi nila, patay na si Daking. O, diba? Daking si Fernando eh. Wala na rin si Dagoy, si Rudy Fernandez. Ay, kasunod na niya, si Dagol. Eh, gagawin po, kita niyo po, buhay pa si Dagol. No? Marami ba po nauna po sa kanya? Mga kapatid, itinakda po sa atin. No? Sa Bible na, kaya nga, siguro, ang challenge ko po sa lahat ng mga nandito ngayon, no? Paghandaan mo ito. No? Paghandaan mo ito. Nakakalungkot. Ano po, nakakalungkot na pinaghahandaan po natin ng maraming bagay. Hindi ko sinasabing mali, ha? Hindi ko sinasabing mali. Don't get me wrong, mga kapatid. No? Yung iba po, kumukuha po ng mga insurance. Di ba? No? May mga savings po sila sa banko. Hindi ko masama po yan. No? Kasi pinaghahandaan natin yung future natin eh. Di ba? O yung mga anak ko gusto ko mag-aaral yung mga mamahalin mo paaralan. Ano po? Kaya pinaghahandaan natin, hindi ko masama yan. Pero tanong ko sa iyo, kamatayan mo ba pinaghandaan mo na? Kasi isang araw po, whether you like it or not, dito po, tayo po susunod dito. Tayo po ilalagay dito. No? Kahit gaano kayaman, kahit gaano kataas yung pinag-aralan mo, kahit gaano makagwapo, kahit gaano makatangkad, ito sasabihin ko sa iyo, itinakda sa iyo kamatayan. O tingnan niyo po si Michael Jackson. Bakit niyo po ba si Michael Jackson? He wanted to live for 150 years. O, isa dami niya pera, ano po ginawa niya? Nag-hire po siya ng 12 doktor. Natitingin sa kanya araw-araw. Kung siya makikita, kayaman yun. 12 doktor po niya. O, at bago po, iso yung pagkain po kay Michael Jackson, talagang dumaraan po sa laboratory po yan. No? Yung dietitian talagang grabe, tinitest po kung yung pagkain po ba ni Michael Jackson, baka hindi masustansya, reject po yun. O, baka po may bakterya, rejected. No? Kapag si Michael Jackson po, nag-jogging, nag-exercise, 15 tao po ang nakabundot po sa kanya. May iba po yung may dala ng tubig, towel, pambibig. Ako po. Oh, he wanted to live for 150 years. Pero nahugulat po kayo. Si Michael Jackson po namatay at kayo sa 51. Magpi-51. Oh. Would you imagine? Ha? Hindi man lang nakalahati. Maraming pera po yun. Dahil po tinamatay po niya. Namatay po siya sa insomnia. Nasakit. Hindi po siya makatulog. Lumaklak po ng gamot. Ayun, na-overdose. Patay. Oh, see? Mga kapatid. Kaya, tandaan niyo po ito. Itinagda po sa atin. Tawag po dyan, physical death. Physical death. Pero kung pwede sa Bible, ay siya natawag ni Pastor Hel kagabi, di ba? Yung
Hangal na mayaman, no? In Luke chapter 12 po yan eh. So yung mayaman po talagang, sabi niya, namumroblema siya. Ano gagawin ko? Sabi niya, marami na akong mga ani, tapos may mga paparating pa. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung aking mga aanihin. Hindi ko tama pa lang namumroblema na gano'n. Kasi akala ko, ang problema ng tao, yung walang pera. Baka mayroon po sa inyo, walang problema ito. Sabitan niyo po ako mamaya. No? Kung hindi niyo po alam kung saan ilalagay yung kanyamanan niyo. Kaya, hindi po ginawa ng lalaki ito. Binakbak po niya yung kanyang kamalig. Pinalaki po niya. Sabi niya, dito ko ilalagay yung mga aanihin ko. No? At kapag nai-safety ko na, no? Yung mga ani ko, wala na akong gagawin. Sabi niya, kung di kakain na lang, iinom, magpapakasaya. Wow, grabe. Sana all. Ganon. Magpapakasaya na lang ako. Ganon nyo, sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta, kayamanan inihanda ko para sa sarili mo. Ano niyo po? Saan ko sa iyo? Pakinig po kayo mabuti. Hangal po ang tawag ng Diyos sa mga taong ang pinaghahandaan lamang ay mga bagay sa mundo nito. Hindi mo pinaghahandaan ang kamatayan. Okay? Narinig niyo po ito. Kaya ito po yung unang klase ng kamatayan. Physical death. Lahat tayo, hindi natin kayang iwasan po ito. No? Hindi mo pwedeng pagtaguan ito. Ang tao po maraming choice sa buhay. No? Pero, mga kapatid, ang kamatayan ay no one can escape death. Whether you like it or not. No? Hindi handa. Okay, pangalawang kamatayan po sa Bible ay spiritual death. Ang matindi po ito, spiritual death. Sabi nyo nga po, spiritual death. Sabi po ng Ephesians chapter 1, chapter 2, verse 1, nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod niyo noon na masamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan, ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw masakop sa Diyos. Bakit ko? Sa po rito, mga pastor, mga Christian, lahat naman po tayo. Pero siguro, mapaalala na rin. Ano po? Sabi ng Bible, dahil sa kasalanan po ng tao, no? Kaya, patay siya spiritually. Itaw ka lang ganito. Kahit buhay ka, kahit maganda ka, kahit mayaman ka, kapag ikaw po'y namumuhay sa kasalanan, ang tingin sa'yo ng Diyos, patayin. Ito po siguro pinakamalungkot. No? Pinakamalungkot, nabuhay ka, pero in the sight of the Lord, you are dead. Because po ba ako rito? Ito yung pinakamahirap. Yung buhay ka ng patahiga sa harapan ng Panginoon. Na po, dahil po sa kasalanan, dahil sa ating pagsuway sa Diyos. No? Nagmistulang patay tayo sa paningin ng ating pong Panginoon. Okay? Ito yung pinakakalungkot. At marami po mga dumaan po dyan. Ito nga po si Sir Francisco. Diba, yung buhay po niya dati, no? Katulad ko dati. No? Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, nung ako po'y wala po sa Panginoon, talagang magulo po ang buhay ko. No? Ako po ay gumagamit po rin yung nagbabawal na gamot, nagulo po ako sa sugal, no? Lahat ng mga masasamang gawain, talagang ginawa ko po yan. Ano po? At ako nagpupulit, nagpapasalamat sa Diyos sa mga panahon ko na yan, dahil hindi ako namatay. Ano niyo po kung bakit? Kasi pag ako po'y namatay, at namumuhay po ako sa kasalanan, naku po, iyak po ako, impyerno po akin na pupuntahan. Pero salamat po sa Diyos sa kanyang habag at biyaya po sa akin. Hallelujah. Ang tao katulad ko, binago po ng Panginoon at binigyan niya po ng pagkakataon na makapaglingkod po sa Kanya. Kaya ito kapatid, habang buhay ka pa ngayon, habang malakas ka pa ngayon, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na mapaglingkuran ng Diyos. Amen po ba? Ano po? Bigyan mo ng pagkakataon, wag mo sayangin ang buhay mo, kapatid. Okay? Ayan, ang tawag ko dyan ay spiritual death. Ito po, pangatlo po ang matindi. Yung una po, physical death. Pangalawa po ay spiritual death. Ito po yung pangatlong kamatayan, eternal death. Okay? Eternal death. Sabi nyo nga po, eternal death. Sabi po ng Pahayag chapter 20 verse 11, pagkatapos ito'y nakita ko isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isang mga aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan ang daigdig ng mga patay, ang mga nakalagak sa kanila.
hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos, itinapon sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ano niyo po mga kapatid? Death is real. Totoo po ang kamatayan. Katulad po nito. No? Ano niyo po, babasahin niyo po sa, itinan niyo po sa dictionary, sa Webster, o saan pa bang dictionary po ninyo gustong tingnan. Napakasimple po ng definition po ng death. Basahin niyo po. Death is separation of your soul and spirit from your body. Ganun lang po kasimple. No? Separation of what? Your soul and spirit from your body. Alam niyo po itong katawan natin na ito. No? Na kumisan talagang masyado po yung pagpapahalaga natin. Of course, hindi naman po masama po yan. Kaya hindi niyo po yung mga babae, di ba, nagpapaganda. No? Talagang nagpapapugi. No? Pantay nga po, may nakasalubong po ako, medyo magdidilim na, nagulat pa ako dahil ang puting na mukha, ang itim ng katawan. Grabe! Sabi ko, anong klaseng gamot ang inapress sa mukha nitong tao na to? Kasi talagang kitang-kita ko, namumuti yung mukha, pero ang katawan maitim. No? Hindi po masama yan, ha? Ulitin ko, hindi ko masama. No? Hindi po masama magpaganda, magpa-beauty. Okay? Kailangan po natin yan. Pero ito po sabihin ko po sa inyo. Makinig po kayo mabuti. Kahit gaano maganda yung katawan mo na yan, ako magsasabi sa iyo, pag namatay, magbubulok po yan. Magbubulok po yan. Babalik po yan sa alam mo. Ano yung sabi po ng Bible? Ano yung sabi po ng Bible? So ito po ang ating espiritu at kaalawa, ito po yung maharap po sa Panginoon. Ito po yung uhuman ng Diyos. No? Kaya po, ang sabi ng Bible, ang sino mang hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Kaya siguro challenge po sa ating lahat nandito ngayong gabi. Ano po? It is a serious matter, mga kapatid. No? Na kahit gaano makatalino, kahit gaano makayaman, no, mamamatay ka talaga. Tanggapin po natin yung katotohanan po na ito, mamamatay po tayo. Ano po? At tayo po yung makasalanan. Nangangailangan po ng kabag at pagpapatawad ng ating Panginoon, nangangailangan tayo ng biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po, pag namatay po tayo, na wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoon, ano po, nakatulad po na sinasabi po ng Biblia na daan na kaligtasan ng tao, alam niyo po, ikaw na po yung pinakakawawang tao sa mundo nito kapag nangyari po ito sa iyo. Hindi mo kung bakit. Sabi ni Rick Warren, the greatest tragedy in life is not death. Nagamat, nagluluksa tayo, di ba? Biyak tayo, katulad po niyan. Pero hindi po ito yung pinaka-matinding trahedya na pwedeng mangyari sa iyo. Alam mo ano? The greatest tragedy in life is not death, but living without a purpose. Nabubuhay ka na, hindi mo alam yung purpose ng buhay mo. Naku, yan ang pinaka-delikado. No? Yan ang pinaka-matinding trahedya na pwedeng mangyari sa iyo. Bakit po? Kasi hindi mo alam pag namatay ka, saan ka pa pupunta? No? Saan ka pa pupunta? Hindi po ang Bible nagtuturo, dalawang lugar lang. Destinasyon ang pwedeng puntahan ng tao. Langit, kapag ikaw ay may personal na relasyon kay Jesus. Kaya kami po, ako po nagtuturo talaga ng tao magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi wala pong napako at namatay na muling nabuhay, walang napako sa krus na namatay na muling nabuhay, kundi ang Panginoon Jesus lang. Walang religion na napako sa krus, mga kapatid. Sorry po, kung nabanggit ko lang po ito, pero wala akong religion na napako. Sa krus, namatay at muling nabuhay, wala akong religion. Ang napako sa krus at namatay at muling nabuhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo lang. Kaya nasabi ng Bible, ang sino ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi natin palakpakan ng Diyos sa bagay ko. Eternal death. Eternal death. Kaya, papasalamat tayo sa Panginoon, purihin ng Diyos sa buhay po ng ating kapatid. In last minute of his life, he fully surrendered. Naglingkod sa Panginoon. At ito po siguro, challenge o encouragement ko po sa lahat ng mga pamilya po ni Sir De Asis. Alam niyo po, kaya napakasarap talaga na may relasyon sa Panginoon. At
At hindi ako nagsisisi na ako po ay nag-surrender ng buhay sa Diyos. Can you imagine, no? Siguro hindi kayo maniniwala, pero siguro pag inipon ko yung kasalanan ko, nung panahon ako wala sa Panginoon, baka kasalanan ko ng barko. Pero salamat sa habang biyaya at pagpapatawad ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos kasi lawak ng dagat. Hallelujah. Gaano kalaki po ang barko kung ikukumpara ko lang sa lawak ng dagat, parang natundong lang po ang barko. Ganun po kalawak, kalalim ang pag-ibig po ng Diyos sa tao, mga kapatid. Kaya, ito po, no? Hindi ako magtatapos. Ito po isang encouragement po para sa lahat. Para sabihin ko po sa inyo na hindi po sayang ang buhay ng tao kapag siya po ay nasa Panginoon. Una po, tandaan natin, ang kamatayan ng isang anak ng Diyos ay hindi po katapusan, kundi po ito'y pasimula ng kanyang pangalawang buhay doon sa langit. Siguro po, hindi po ako sigurado dito, siguro po, kung bibigyan ng pagkakataon si Sir Asis na bumaba muli sa lupa, yung kanyang espiritu po bumalik sa kanyang katawan, kaluluwa, no? Ano kayo mangyayari sa atin? Siguro magtatanggol tayo dito, no? Pero kung bibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay muli, siguro po, at pamimiliin ko sa kanya kung gustong tumira, siguro po, di ako sigurado, pero pipiliin na po niya sa langit. Kasabihin niya sa langit, wala nang sakit, di ba? Wala nang karamdaman, no? Wala nang kalungkutan, wala nang pag-iyak, at higit sa lahat, wala nang utang. Kaya mga kapatid, tinitiyak ko po na ang kamatayan ng isang anak ng Diyos ay hindi po ito katapusan, kundi pasimula ng kanyang pangalawang buhay doon sa langit. Kaya sabi ng Bible in John 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay, ang sino mang sumasampalataya, quote and quote, ang sino mang sumasampalataya. Ang sabi po ng Bible, kahit na siya'y mamatay, muli siya mabubuhay. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Grabe. Kahit siya'y mamatay, muli siya mabubuhay. Kaya ito niyo po, kung ikaw po Kristyano, kayo mananampalataya, meron po tinatawag na spiritual reunion in heaven. Magkikita-kita po tayo noon. Amen? Nauna lang po si Sir Diaz. Pag tayo din pinuha ng Panginoon, ano po, magkikita-kita po tayo doon. Alam niyo po, wala pong pinagsisisihan sa buhay ko nung nakilala ko po ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, kamatayan ng isang mananampalataya ay hindi po nagpapakita po ng pagkatao, kundi isang tagumpay. Amen. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 58, where of that is your victory? Where of that is your sting? No? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pinagtagumpay tayo ng Panginoon. That's why, no po, sinabi po ng 15:58, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang. Kaya nga, I salute all the pastors here. I salute all the Christians here na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Ang sinasabi ng Bible sa atin, hindi nasasayang ang lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Kanya. Alam niyo po kung bakit? Kasi kahit tayo mamatay, alam natin na tayo muling bumuhay ng Panginoon at makakasama ko lang siya doon sa walang hanggan. Hallelujah! Kaya stop serving the Lord. Ako pinakakilala po sa Panginoon at the age of 23. Half of my life, ako po ay magpo-46 na. Parang 49 na po. Parang 49. Pero 46 pa lang po ako. Pero nakilala ko po si Lord. That was year 2000. Hanggang ngayon po, hindi ako bumitaw ng paglilingkod sa Diyos. Kaya sana po, huwag natin sayangin ang buhay po natin. And lastly po, ang kamatayan ng isang mananampalataya o anak ng Diyos ay hindi po ito kalubihan. Kundi ito po ay pakinabang. Siguro sasabihin niyo po sa akin, especially kung ngayon lang po marinig po ito, Pastor,
Napaka-awkward naman. Nasasabihin mo, patay na nga, ipakinabang pa. Sa payat na naisipan, parang ganun po, ano? Patay na nga. Ano mo sasabihin? Pakinabang. Sabi ni Paul in Philippians chapter 4, verse 21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ni Pablo na kanyang kamatayan ay pag-uwi lang po sa kanyang tunay na tahanan sa langit. Nag-usap po ba kayo? Alam ni Pablo po na ang kanyang kamatayan, na yung physical death, ay kaparaanan lamang ng Diyos para makita niya po ng mukhaan ang ating Panginoon. Alam niyo po, during our worship services, o kanina po, nag-worship po tayo, presence lang po ni Lord yung kasama natin. Di ba? Diba kanina, inaawit po natin, kay buti-buti po Panginoon. So we felt the presence of God. Nung tayo po sumamba po sa Kanya, naramdaman natin yun. Presence lang po ni Lord yun. Samantalang pag ikaw ay namatay na at mananampalataya, hindi na po presensya ng Panginoon ang mararamdaman mo. Makikita mo na ang mukha ng Diyos. Hallelujah! Kaya hindi po kalugihan ang kamatayan ng isang mananampalataya. At yan po, nangyari po sa ating kapatid. Hindi po kalugihan. Umuwi man siya sa Panginoon, masakit sa pamilya, pero tinitingnan ko po sa inyo ngayon, ano man yung pain na naranasan po niya during nung siya po ay nasa hospital maybe, or nasa bahay, ano po, ngayon po, ay inaalingan mo siya sa piling ng ating Panginoon. Ay po lahat ay tumayo. Remember this. Three kinds of death. Physical death, spiritual death, eternal death. Alam niyo po, ang physical death ay hindi po natin kayang takasan. Hindi po natin kayang pagtaguan. Hindi po natin kayang iwasan. Pero ang spiritual at eternal, pwede po. Pwede po tayo ngayong gabi, kahit ikaw po'y makasalanan, pwede kang patawarin ng Diyos. Kung ikaw po ngayon ay magsisisi ng iyong mga kasalanan. Pwede mo maiwasan mo yung eternal death, o yung kamatayang walang hanggan, o kaparusahan sa impyerno, kapag ngayong gabi, kung ikaw po na wala pang personal na relasyon kay Jesus, ay magdidesisyon na isusuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Meron po ba dito, ngayong pong gabi, if you are decided to surrender your life to Jesus, I will lead you into prayer. Kung sa tingin mo po, wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, katulad po ng narinig mo ngayong gabi, ang kamatayan hindi mo kayang takasan, hindi mo kayang pagtaguan. Pero ang eternal death, ang spiritual death, pwede mo maiwasan. Kung ngayong gabi ay magdidesisyon mo mula sa iyong kinatatayuan, na pagsisisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan, ang bubuksan mo ang puso mo, at tatanggapin mo ang Panginoon Jesus. Nakahanda ang Diyos ngayong gabi, ikaw ay patawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan. So kung nakapag-desisyon ka, nagawin po yan, repeat after me this prayer. Sabihin mo, Panginoon Jesus, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, nananampalataya ako sa iyo, Panginoon Jesus, kahit hindi ko kayo nakita, na kayo ay napako sa krus, namatay, inilibing, at pagkatapos ng itong araw, ay nabuhay na muli. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At mula sa gabi ito, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay.
Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung yung panalangin ko na yan, ay ginawa niyo kong personal panalangin, kapatid, kaibigan, may good news po sa iyo, sabi ng John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap sa Kanya kay Jesus, bilang Kanyang Panginoon sa sarili tagapagligtas ay pinagkalooban ng Ama ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ikaw po kayo ay naging anak ng Diyos dahil ikaw ay nagkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. At tandaan mo, itong katotohanan ito na ang kamatayan ng isang mananampalataya ay masimula lamang ng kanyang buhay, pangalawang buhay sa piling ng ating Panginoon. Na ang kamatayan ng lahat ng sumampalataya kay Kristo, lahat ng mga anak ng Diyos, ay isang tagumpay. Hindi po ito kalugihan. Ang kamatayan ng isang mananampalataya, tandaan niyo po, ay hindi po nawawalan po ng kabuluhan. Hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya yung decision na ginawa mo sa galing ito, kapatid, iyan po yung pinakamaganda, pinakatamang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay, na isuko ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Dinadalangin po namin ang pamilya ni Asis, lahat po ng mga anak ni San Francisco, manugang apo, Panginoon, at maging kanyang asawa na nasa ibang bansa po ngayon. Ang madalangin po namin na patuloy pong ipagkaloob sa kanila ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Kaaliman mula sa banal na Espiritu. Alam po namin, Panginoon, ang damdamin. Lord, alam po namin na may kalungkutan, masakit sa kalooban ng isang tao na siya po ay mawalan ng mahal sa buhay. Kaya, Panginoon, ang aming panalangin ngayong gabi, patuloy mo maluwin ang pamilya po ito. Hanggang sa mayanin po nila sa huling hantungan. Lord, hayaan mo, Panginoon, na manatili sa kanilang isipan ang mga masayang ala-ala na iniwan po ng aming kapatid. Pagpalain din po sila. I-provide po lahat ng mga pangangailangan po nila, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat din po sa lahat ng kanyang mga magagawa. Kami na kanyang mga magagawa sa umasahan ng aming Panginoon. Lahat ng mga mananampalataya na nagbibigay po ng support, Panginoon, sa pamilya po ito. Lord, continue to bless them, Father, in Jesus' name. Purihin ka, Panginoon. Ito po, Diyos, ang aming sama-sama panalangin. Sa pangalan lang po ng aming Panginoon Jesus, tayo po natin magsabi na Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless you. Tito
nanahayag po sa aming kalagitnaan. Ang aming kamanggagawa, si Sir Francisco de Asis, Pastor Francisco de Asis. Sabi ni Pablo, Panginoon, to be absent in the body is to be present with the Lord. At ang sabi ni David, Lord, na mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaya kami po ay naniniwala, O Diyos, sa pamagitan po ng kaaliwang ito, ang aming kamanggagawa ay nasa inyong piling ngayon, Panginoon. Sa piling mo, wala ng sakit, wala ng karamdaman, at yung katawang nabubulok ng ilang Diyos, darating ang panahon, bibihisan mo siya ng katawang hindi nabubulok. Dalangin po namin dakilang Diyos at pamilya kanyang iniwan. Naway patuloy nilang maranasan ang kaaliwan ng pangalan. Lord, we believe, Lord, nag-cry out ng aming kapatid na ito ang kaligtasan ng kanyang buong sambahayan. Amen. Kaya inakit po namin dakilang Diyos yung bawat salita mo na nahayag gabi-gabi ay hindi ito mawawala ng kabuluhan. Kundi patuloy na kikilos, especially po sa pamilya ng aming kamanggagawa na hindi pa po nakakilala sa iyo. Maraming salamat sa bawat dumalo ngayong gabi na narito ngayon. Nagpalain mo kanyang buhay, kanyang pamilya, at pagalingin mo ang sino mang may nararamdaman ngayon, sakit karamdaman, dahil kayo pong Diyos na nagpapagaling. Salamat po sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay at pag-iingat mo sa bawat sa amin. Makauwi po kami sa aming mga tahanan. Naligtas o Diyos. Maraming salamat at ang lahat ng papuri ay amin pong binibigay